Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pasado 7:00 ng gabi, katatapos lang maihanda ni Denden ang mga kailangan ng kanyang inainahan para sa ritual nito. Kahit 10:00 pa nagsisimula ang matandang babaeng si Aling Muring sa kanyang pag-oorasyon tuwing gabi, ay maaga talagang inihahanda ng binata ang mga kakailanganin. Sinanay na rin kasi ni Denden ang sarili para kung sakaling may biglang kailangan ng kanyang inainahan ay hindi siya magiging aligaga sa ginagawa. Anak, Den, maaga pa. Bakit hindi ka muna kumain at nakapagluto na ako ron ng pagkain natin? Sige po, Nay. Sakto. Tapos na rin po ako dito. Napakaagap mo talagang bata ka kahit kailan. Ay, oo nga pala. Hindi ka na bata dahil binata ka na. Tingnan mo ang sarili mo, Parang kailan lang nung nakita kita Ngayon hindi ko na makilala ang batang paslit na uhugin na panayang iyak. Nanay naman, pinapaalala pa talaga eh. Pero, tingnan niyo naman po ako ngayon. Bukod sa pogi, macho pa. Maraming ang nakakagusto sa akin eh. Ang kaso, natatakot lang sila sa nanay mo. Sa akin. Hindi naman po sa ganon, Nay. Anong hindi ka dyan? Maraming beses ka nang nababasted dahil nalalaman ng mga babaeng nililigawan mo roon sa nayo na ako ang nanay mo. Sabi ko naman sa iyo, pwede mo namang itanggi na hindi ako ang nanay mo dahil yun naman ang totoo. Yan ka na naman, Nay eh. Huwag niyo nga pong sabihin yan. Kayo po ang nanay ko. Na isang nakakatakot na matandang babaeng mangkukulam. Napakunot ng noo ang binata habang humihimas ng batok at nakatingin sa kanyang inainahan. Pagkalaon ay nilapitan niya ang matandang babae at mahigpit na hinawakan sa magkabilang kamay. Alam niyo po, Nay, kahit ano pa po ang sabihin ng tao sa akin, o kahit ilang babae pa po ang mambasted, hindi ko po kayo pagpapalit kahit kanino. Kayo po ang nanay ko, Nanay Muring. Napangiti ang matandang babae dahil naramdaman niya ang pagmamahal ng isang anak kahit ang totoo ay hindi naman sila makadugo ni Denden. 5 taon pa lang si Denden nung makita siya ni Aling Muring sa masukal na gubat. Bakit kasi ang babaeng mangkukulam sa bundok para kumuha ng mga kailangan niya sa panggagamot? Walang ibang dala ang bata kundi ang bag nitong pampasok at ang name tag na may nakalagay na pangalan at edad nito. Sinubukan niya rin noon na ihatid to sa kinauukulan kaya lang ay ayaw lumabay sa kanya ang batang si Denden. At dahil wala rin namang nababalitaan si Aling Muring na naghahanap sa batang nawawala sa nayon o kahit sa mismong pinakabayan ng kanilang probinsya, naisipan na lang niyang kupkupin si Denden at ariing tunay na anak. Hindi niya rin naman itinago ang lahat kaya lumaki si Denden na alam na hindi niya totoong ina ang babaeng mangkukulam. Hindi rin lingid sa kanya ang pangkukulam, mga ritual at panggagamot ni Aling Muring na nakasanayan na rin niya. Madalas din kasi siyang turuan at isama ng inainahan kaya naging pamilyar na siya sa ganoong bagay. Teka po, bakit parang nangingilid ang luha niyo, Nay? Ang matapang kong nanay parang naiiyak yata. Ang tawag niyan luha ng kaligayahan. Anak, kumain ka na nga roon. At baka ihampas ko sa iyo tong hawak kong dahon ng sambong. Sige po, Nay. Akit na po ako sa kubo. Siya nga pala anak. And then, mamayang 10:00 ng gabi, sumama ka sa akin sa ritual ha. Namilog ang mga mata ni Denden sa kanyang narinig sapagkat ito ang unang pagkakataon na isasama siya ng inainahang mangkukulam sa ritual na ginagawa nito tuwing 10:00 ng gabi. Seryoso po kayo, Nay? Mukha bambiro ang sinabi ko, ha? Sure na po ba yan? Bakit po biglang nagbagong isip nyo? Dati naman po, ayaw nyong... Eto na ang tamang panahon, anak. Bukas, ito ang 18 taon na nakita kita sa gubat. Kinukonsidera ko na kaarawan mo ang araw na yon. 18 ka na, anak, at handang-handa ka na. Handang-handa?
Panahon na para gamitin mo naman ang mga itinuro ko sa iyo. Pero kumain ka muna at mag-ayos ng sarili. Pagsapit ng 10:00 ng hating gabi, bumaba ka rito para makasama ka na sa ritual at matuto. Sige po, Nay. Pag-akyat ni Denden sa kanilang bahay mula sa basement ay kumain kaagad siya ng hapunan. Pagkatapos noon ay nag-ready na siya ng sarili para sa nalalapit na pagsama niya sa ritual ng ina. Habang naliligo, ay napapaisip ang binata patungkol sa mga totoo niyang magulang. Hindi niya rin alam kung bakit niya naisip ang tungkol sa bagay na yon. Sapagkat ito rin ang unang pagkakataon na sumagi sa isip niya ang mga tanong na yon. Hindi niya tuloy alam kung ano ang mararamdaman niya, kaya in-enjoy na lang niya ang pagligo hanggang sa matapos na siya. Matapos makapagbihis ay naghintay pa siya ng ilang oras sa kanyang silid hanggang sa siya ay makatulog at managinip. Katulad ng naiisip niya sa banyo kanina ang mga napanaginipan. Ang imahe ng mga totoo niyang magulang pero hindi niya naman makita ang mga mukha nito. Naririnig niya ang isang babae na humahagulgol habang inaabot ang mga kamay niya. Tinatawag noon ang pangalan niya at nang malapit na silang magkahawak ng mga kamay ay binitbit ang babae ng isang Ginoo hanggang sa tuluyan silang magkalayo. Eksaktong pagdilat ng mga mata ay naabutan ni Denden ng sarili na nakaangat ang mga kamay para bang merong inaabot. Anong meaning ng panaginip na yon? Napatingin siya sa lumang orasan at nang ma-realize na ilang minuto na lang ay mag-aalas 10 na ng gabi, ay kaagad siyang bumangon at nag-ayos ng sarili. Lumabas kaagad siya ng kwarto at nagtungo sa basement kung saan naroroon ang kanyang inainahan na nagsisimula ng magsindi ng mga kandilang itim. Handa ka na ba, anak? Hindi ko pa rin po alam, Nay. Alam kong handa ka na. Sige, hubarin mo ang damit mo at magsisimula na tayo. Lumapit ang matandang babae at tinapik ang binata sa balikat. Pagkahubad ni Denden ng damit ay pumwesto kagad siya sa sentro ng silid na pinalilibutan ng sangkatutak na kandilang itim at pula. Pinagmasdan niya ang inainahan na kumuha naman ng maliit na plangganang may laman na langis na ginagamit din sa panggagamot at pangkukulam. Nagmasid-masid pa ang binata sa madilim na silid na ang tanging tanglaw lang ay ang mga kandila. Hanggang sa sumapit na nga ang eksakto 10:00 ng gabi. Sinimula na nga ni Manang Muring ang seremonya. Naupo siya sa tapat ng binata at inilapag sa pagitan nila ang maliit na planggana. Nagsimula ng mag-usal ng Latin na salita si Manang Muring. Pagkatapos yung bigkasin ng matandang babaeng mangkukulam, ay umihip ng malamya ang hangin na nanggagaling mula sa kung saan. Nagpaligid-ligid to sa buong silid kaya naman tila nagsayawan ng mga sinding apoy ng mga kandilang naroon. Nanatili namang nakamasid ang binata at nakikinig lang sa mga salitang binibigkas ng kanyang inainahan. Hindi na bago sa pandinig ni Denden ang mga wikang yon, kaya hindi na siya ganoon lang ilabot katulad ng una niyang narinig na bigkasin ni Manang Muring ang mga salitang pang-orasyon. Ang turo sa kanya na matandang babaeng mangkukulam na ang banyagang wika na yun ang siyang ginagamit ng iba't ibang uri ng mga taong nag-aaral ng tinatawag na witchcraft. Katulad ng natural na takbo ng mundo, ay may kanya-kanya ring expertise ang mga katulad nila at ang kanyang inainahan ay bihasa sa pag-alis ng sumpa, pagpapagaling at pagka-counter ng sumpa pabalik sa nagbigay nito. Sa katulad ni Manang Muring ay itinuturing siyang isang puting mangkukulam pero sa mata ng mga taong mapanghusga ay katulad lang siya ng ibang mangkukulam na dapat ilagan. Patuloy na nagbabangkit si Manang Muring ng mga salitang hindi maintindihan. Sa pagpapatuloy ng matandang ginang sa pagbigkas ng ritual, ay muling umihip ang hangin na nang dumampi na sa katawan ni Denden ay matindi at kakaibang lamig na ang kanyang nararamdaman. Napakaslot ng bahagya ang binata pero pinigil niya ang sarili at nanatiling nakapustura habang nakaupo at nagpapatuloy ang kanyang inainahan sa mga pangyayari.
Nang umawak sa magkabila niyang balikat ng ina-inahan, ay siya naman ang nagwika ng mga orasyon. Maraming beses niyang binika sa mga salita habang si Manang Muring ay ipinapahid na sa katawan niya ang langis na nasa maliit na planggana. Habang nagsasalita ng orasyon ng binata, ay tila naghahaming naman ang kanyang ina-inahan hanggang sa ilang saglit pa, ay umihip na ng malakas ang hangin. Tila inalo nito ang mga kandilang nakasindi at isa-isa yung namatay na kalaunan ay isa-isa ring sumindi ulit. Patuloy na nagbibigkas ng orasyon si Denden. At nang pinahiran na siya ng langis sa noo, ay tumigil na siya sa pagsasalita. Si Manang Muring naman ang nagpatuloy ng orasyon. Sabay silang tumayo pagkatapos noon at naghawak kamay. Ngayon anak, Denden, tanggapin mo ang kapangyarihang inihandog sa iyo ng kalikasan. Gamitin mo to sa tama at sa alam mong makakabuti. Kahit anong ibato sa iyo ng mga tao, wag na wag kang gaganti o maghihinanakit. Gampanan mo ng maayos ang sinumpaang tungkulin na katulad ng ginagawa ko hanggang ngayon. Maraming salamat po sa tiwala, Nay. Pangako, gagalingan ko po at iigihan ko. Sana po wag niyo ako pababayaan at tulungan niyo pa rin po ako dahil hindi pa ako kasing husay po ninyo. Siyempre naman anak, nandito lang ako palagi sa likuran mo. Kaya lang, hindi na katulad noon. Hindi na kita masyadong mababantayan. Matanda na ako at nailipat ko na sa iyo ang mas malaking porsyento ng kapangyarihan kaya limitado na lang ang kaya kong maitulong sa iyo anak. Hindi alam ng binata kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos yung marinig sa ina-inahan. Gayunpaman ay hindi na niya masyadong ipinahahalata ang pag-aalala dahil alam niyang hindi ito ang tamang oras para roon. Sige anak, magbanlaw ka na ng katawan. Magtatapos na ako ng orasyon. Sige po, Nay. Kagad dumakyat si Denden at naglinis ng katawan habang ang kanyang ina-inahan ay nag-close ceremony na. Makalipas ang ilang minuto ay sumunod na rin ang matandang ginang sa taas ng bahay at natulog na sila ng maayos. Kinabukasan ay maagang nabulahaw ang bahay nila dahil sa iilang katao na nasa labas. Halos pasikat pa lang ang araw nang marinig nila ang ingay na tila ba nananawagan at humihingi ng tulong. Pagsilip ni Denden at Manang Muring sa bintana ay nasipat nga nila ang 6 na katao. Ang mag-asawang Roger at Mina na bitbit ang anak nilang batang lalaki na si Obet na tila kinukumbulsyon naman. Ang dalawa ay mga kamag-anak ng mag-asawa habang ang isa ay si Nino na nagtatrabaho bilang barangay pulis sa nayon. Nang makita ni Manang Muring ang mag-asawa ay tila nagdalawang isip ang mga ito na mag-approach dahil sa matalim na titig na matandang babaeng mangkukulam. Dahil doon ay ang binatang barangay pulis na ang nanguna dahil kakilala naman ito ng mag-ina. Magandang umaga po, Manang Muring. Denden, pasensya na kung maaga kaming nang abala Wala na kasing choice ang mag-asawa Wala naman silang pera para ipa-hospital sa bayan tong si Obet. Kung po pwede po sana Ano pang itinatayo-tayo niyo dyan ninyo? Umakyat na kayo rito. Ipasok niyo na ang bata rito. Dali! Napatingin si Denden sa ina-inahan habang ang mga taong nasa labas ng kanilang bahay ay nagkatinginan din sa isa't isa. Tara na ho dito, madali po kayo. Kahit naiilang, ay wala nang sinayang na oras sa mga taong nasa labas ng bahay. Umakyat kagad sila at dinala sa kwarto si Denden at ang batang lalaki na tumitirik ang mga mata at bumubula ang bibig na parang kinukumbulsyon. Nangisay-ngisay pa si Obet kaya lalong nag-alala ang kanyang ina at ama na nagyakap habang takot na nakatingin. Mang Roger, Aling Mina, huwag po kayo mag-alala. Mahusay namang gagamot si Manang Muring. Sigurado po kung mapapagaling niya kagad si Obet. Hindi ako ang manggagamot sa kanya. Po? Anak, Denden, alam mo na ang gagawin. Dahil doon ay napatingin ang lahat sa binata na nagulat din matapos banggitin na matandang babae ang kanyang pangalan. Po?
Ako po? Oo. Ano pang hinihintay mo, anak? Bilisan mo dahil tumitirik at namumuti na ang mga mata ng bata. Baka kung mapaano pa siya kapag hindi ka pa kumilos, anak. Bilisan mo. Dahil doon ay tila nataranta ang binata. Hindi niya kasi ini-expect ang sasabihin ng ina-inahan, ni hindi pa nga siya nakakapag-ayos ng sarili. Nakakapagmumog at nakapagbihis ng maayos. Napalunok siya ng laway nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, kaya wala sa sarili siyang napabuntong hininga. Ninyo, o pwede bang kunin mo sa banyo yung maliit na planggana at pakilagyan na rin to ng maligamgam na tubig? Kayo naman po, Mang Roger, Aling Mina, kayong dalawa, lumabas po muna kayo ng kwarto at maghintay sa sala. Si nanay na po ang bahalang kumausap sa inyo. Nang magkaintindihan na, ay kaagad lumabas ang 4 na katao na sinundan ni Manang Muring. Si Nino ay dali-daling nagpunta sa banyo para gawin ang utos sa kanya habang si Denden naman, dahil nasa sariling silid, ay nagtungo siya sa aparador at kinuha ang ilang bagay na alam niyang may pakinabang sa panggagamot. May stock siya noon dahil ito ang bili ng ina-inahan para kapag dumating ang panahon na siya naman ang mga kailangan ay madali siyang makakakuha ng stock. Kumuha siya ng ilang pirasong dahon na ginagamit ng ina kapag may ganoong klase ng tao na dinadala sa kanya. Kinuha niya rin ang mahiwagang langis na siyang pangunahing ginagamit nila sa panggagamot. Habang inihintay yun ni Nino, ay pinagmasdan niya muna ang batang nangingisay-ngisay habang tumitirik ang mga mata at bumubula ang mga bibig. Pinasadahan niya ang kabuuan nito hanggang mapansin ang kakaibang marka sa magkabilang palad ni Obet. Pamilyar ang mga simbolo na yon, dahil makailang beses niyang nakita to sa gubat na pinagkukuhanan nila ni Manang Muring ng mga halamang gamot. Hinawakan niya ang magkabilang palad ni Obet at nagsisigaw to, kaya naman naalarma ang mga magulang niya at pumasok doon. Please po, Mang Roger, Aling Mina, doon po muna kayo sa labas. Alam ko na kung ano nangyayari kay Obet. Nagpunta siya sa gubat kahapon, tama po ba? Tinatakan siya ng mga lamang lupa at gusto siyang kunin. Pero wag po kayong mag-alala dahil alam ko na ang gagawin. Eksaktong pagkasabi niya naman noon, ay saka dumating si Nino dala ang maliit na planggana na may lamang maligamgam na tubig. Pagkalapag niya rito sa lamisita, ay saka niya hinarap ang mag-asawa na tila nag-aalangan pa rin. Kung hindi po kayo nagtitiwala sa amin ng nanay ko, magtiwala kayo sa sinabi ni Nino. Alam niyong hindi niya ipapahamak ang anak ninyo. Dahil sa sinabi niyang yon, ay marahang lumabas ang mag-asawa habang si Manang Muring ay nakatunghay lang sa kanila at nag-oobserba. Nang ang 2 binata na lang ang nasa silid, kasama ang batang may karamdaman, ay sinimulan na kagad ni Denden ang panggagamot sa bata. Inilagay niya ang mga dahon sa plangganang may maligamgam na tubig. Pagkatapos ay 3 beses niya itong pinataka ng espesyal na langis bago yun halu-haluin. Ikaw na talaga ang gagamot. Parang halos 2 linggo lang tayong di nagtagpo. Ang bilis na ng mga pangyayari ah. Kailan pa to, Den? Sa maniwala ka man o sa hindi, Ninyo, kasisimula ko pa lang ngayong araw. Sabi kasi ni nanay sa akin kagabi, 13 years na raw ngayong araw nang makita niya ako sa gubat. Kumbaga, pang 18th birthday ko na to. Kaya nilipat na niya sa akin ng panggagamot. Ano? Seryoso ba yan? Inaan mo lang ang boses mo. Baka sabihin nila Mang Roger at Aling Mina hindi ako totoong manggagamot. Hindi ko rin naman alam na marunong ka sa panggagamot. Ang alam ko lang assistant ka ng nanay-nanayan mo . Mabuti na lang, ako lang ang nakakaalam ng tungkol dito. Naudlot na ang binatang barangay pulis sa pagsasalita sapagkat nagsimula ng mag-hysterical si Obet. Dahil doon ay umaksyon na kaagad si Denden. Iwinisik niya kaagad sa batang lalaking nakaratay ang tubig na nilagyan niya ng mga dahon at langis. Pagkatapos ay nagbigkas siya ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Nagulat naman si Nino pagkarinig sa sinabi niyang yon,
kaya napatrasto ng bahagya habang nakatunghay sa mga nagaganap. Nagbigkas ng Latin na salita si Denden. Anong sinasabi mo? Manimik ka muna dyan at tinatapos ko yung orasyon. Hindi na umimik si Nino, kaya nagpatuloy si Denden sa kanyang ginagawa. Makailang beses niya ulit binigkas ang orasyon hanggang sa tila maghurimentado na si Obet at nangisay ng nangisay na parang bulating binudbura ng asin. Hindi pa roon natapos ang lahat. Hinawakan niya ng maigpit sa magkabilang palad ang batang pinaglalaruan ng lamang lupa. Pinisil niya ng sobrang diin ang simbolo sa mga palad kaya naghihiyaw to ng ubod lakas, dahilan para marinig ng mga nasa labas ng silid. Napalingon sina Denden at Nino sa pintuan dahil narinig nila kung paanong umiyak si Aling Mina na pinatatahan naman ng asawa nitong si Mang Roger. Sa ngalan ng kapangyarihan ng kalikasan na ipinagkaloob ng manlilika, ikaw na lamang lupa na naglalaro at nananahan sa katawan ng batang lalaking ito. Inuutosan kita magpakilala at lubayan siya ngayon din! Habang nangingisay ay kitang-kita nila Denden at Nino na merong lumabas na itim na usok sa bibig ni Obet. Kasabay noon ay unti-unti nang nawala ang simbolo sa mga palad ng batang lalaki. Nang maglaho ang itim na usok ay kumalma na rin ang biktima na biglang dumilat at umiyak habang tinatawag ang pangalan ng mga magulang. Dahil doon ay magkakasunuran ng pumasok sina Mang Roger, Aling Mina at Manang Muring sa kwarto. Nang makita nilang okay na si Obet ay ganun na lang ang pasasalamat nila kay Denden. Natuwa naman ng gusto ang binata dahil ito ang unang pagkakataon niyang makapagpagaling ng isang tao at mapasalamatan na rin ng personal. Sabi ko naman po sa inyo Mang Roger at Aling Mina, magagamot dito ang anak ninyo. Todo pasasalamat naman ang mag-anak dahil sa nagawang yun ni Denden. At bago sila umalis ay nagpayo pa ang binata sa mga magulang ni Obet. Mang Roger, Aling Mina, huwag niyo na pong papupuntahin sa gubat ang anak ninyo ha, kahit sa bundok. Lalo na't wala naman silang ibang kasamahang mas nakakatanda. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang ilang pang pag-uusap, ay nagpaalam na ang mga yon sa mag-ina. Magaling ang ginawa mo kanina, anak. Pero mag-iingat ka pa rin sa susunod, ha? Dapat mas talasan mo pa ang pandama mo at huwag mong sasayangin ang oras dahil bawat segundo ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay. Opo, susundin ko po, Nay. Susundin ko ang lahat ng bilin niyo. Maraming salamat po, Pagkatapos ng mga nangyaring yon, ay nakilala si Denden sa buong nayon bilang isang manggagamot at hindi nakakatakot na mangkukulam, katulad ng kanyang ina-inahan. Maraming beses pang naulit ang mga panggagamot niya dahil may pangilan-ilan na dinadala roon si Nino. Dahil doon ay maraming kwento ang kumalat tungkol sa kanyang tapang at kahusayan sa panggagamot, gamit ang orasyon o mahikang itinuro ni Manang Muring. Dahil sa katapangan at dedikasyon ni Denden, ay nagkaroon siya ng iilang tagasunod at tagahanga. Isa na roon ang kanyang kaibigan na si Nino. Ikinatuwa to ni Manang Muring dahil unti-unti na ring nagbago ang pagkakakilala ng lahat sa kanya bilang isang nakakatakot na mangkukulam. Subalit ang mga kasiyahang yon na inakala nilang pangmatagalan ay panandalian lang pala. 8:00 ng gabi. Habang nag-iensayo sina Denden at Nino ay isang masamang balitang dumating. Nagtungo sa kanila ang ilang opisyal sa nayon para ihatid ang masamang balitang yon. Magandang gabi po, Kapitan Densyo. Ano pong pwede ko may paglingkod at napadalaw kayo? Sinadya namin ang tungkol sa nanay mo, Denden. Ano pong meron kay nanay? Pasensya na po at wala siya rito. Tungkol pa rin po ba ito sa mga nababalita na masamang mangkukulam ang nanay ko? Hindi to tungkol doon, Denden. Ang totoo niyan nasa bahay siya kanina at tinulungan ng anak kong si Maria na nakumpirma niyang nakulam. Uy, ganun po ba? Ayos naman po ba si Maria? Siguradong nagamot siya ni nanay at natanggal ang sumpa.
Natigilan na sa pagsasalita si Denden sapagkat nakita niyang yumukod ang kapitan pati ang ilang opisyal na kasama nito. Napansin niyo ni Nino kaya ito na mismo ang nag-usisa. Kapitan, ano po bang nangyari? Bakit po ganyan ang mga mukha ninyo? Oo nga po, Kapitan. Ano po bang nangyari? Nasaan ang nanay ko? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito. Ang nanay mo wala na siya. Po? Nagbibiro lang po ba kayo? Hindi. Hindi rin namin alam ang eksaktong nangyari pero totoo ang sinasabi ko at hindi biro. Paano pong nangyari? Nung una ay ayos pa ang mga pangyayari. Maganda niyang naalis ang kumukulam sa anak ko. Ang sumpa na naglalason sa katawan ni Maria. Pero makalipas lang ang ilang minuto nang sinasabi ni Manang Muring na kailangan niyang ibalik ang sumpa, bigla na lang hindi kumilos. Para siyang naistatwa. Tapos nun, maya-maya bumula-bula na yung bibig niya. Humandusay siya sa sahig at nangisay-ngisay kasabay ng pagtirik ng mga mata. Maniwala ka man o sa hindi, Denden. Sinubukan namin siyang dalhin sa pagamutan pero matapos siyang bumulwak ng maraming dugo binawian na siya ng buhay. Habang pinakikinggan ng dalawang binata ang kwento ng kapitan, ay hindi alam ni Denden kung ano ang mararamdaman niya. Pakiwari niya kasi ay biniro lang siya ng mga kausap. Pagpunta nila ng Nayon pasado 9:00 ng gabi, ay dumiretso sila sa bahay mismo ni Kapitan Dencio. Doon ay nakita niya ang ina sa silid mismo ni Maria na nakahiga na sa kama. Walang buhay at nakatakip ng puting kumot. May mantsa pa ng sariwang dugo ang nasabing kumot kaya tila natulala lang si Denden. Pasensya na, Denden. Ginawa rin namin ang lahat at nagpapasalamat ako kay Manang Muring dahil nailigtas niya ang kaisa-isa kong anak. Pero nakakalungkot din talaga dahil ganito ang sinapit niya. Tol, paano na to? Wala na si Manang Muring. Magpakatatag ka, Tol. Hindi umimik si Denden. Tahimik lang siyang umiyak habang nakatingin sa bangkay ng ina-inahan. Habang tumatagas ang luha sa mga mata, ay unti-unting nagbalik sa utak niya ang masasayang ala-ala na kasama ang matandang babaeng mangkukulam. Simula noong nakita siya nito sa kagubatan ay hindi siya nakaramdam ng kahit na anong takot dito. Itinalaga niya na rin talaga ang sarili at itinuring ang matandang babae bilang tunay niyang ina. At alam niya sa sarili na ganoon din to sa kanya. Kaya ngayong wala na ito, ay parabang hindi niya matanggap ang mga nangyari. Ilang araw lang ay kinremate kaagad ang labi ni Manang Muring dahil tanda ni Denden noon ang bili ng ginang, na kapag namatay daw siya ay marapat na sunugin kaagad ang kanyang katawan at iwisik sa dagat ang kanyang abo. Tinupad nga ni Denden ang nais ng ina-inahan kaya halos 2 linggo siyang hindi nagparamdam sa mga taga-Nayon. Pagbalik niya sa kanilang bahay ay nakaramdam na naman siya ng lungkot dahil nanumbalik ang mga alaala ng namayapang si Manang Muring. Nay, bakit niyo naman ako iniwan kaagad? Paano na ako magkakaroon ng motivation nito para makapagpatuloy sa panggagamot ng mga tao? Nawalan na ako ng gana, Nay. Unti-unting pumatak ang luha niya nang hindi namamalayan. At mula sa basement na dati nilang pinaggaganapan ng ritual, dumapa siya sa pinakasentro at doon ibinuhos ang lahat ng bigat ng kalooban na nararamdaman. Sumigaw, umiyak at naglupasay siya sa paghihinagpis hanggang di na rin niya namalayan na siya ay nakatulog ng mahimbing. Naalimpungatan na lang si Denden nang dumaloy ang isang malamig na presensya sa paligid. Hindi siya nakaramdam ni katiting na takot dahil alam niya ang aura na yon. Ang presensya mismo ni Manang Muring. Nay! Niyakap niya ng maigpit ang ina pero wala siyang kahit na anong init na naramdaman. Anak, alam mong mahal na mahal kita kahit hindi tayo magkadugo. Ikaw ang nag-iisa kong anak hanggang sa kabilang buhay. Pero
Hindi ko hawak ang kasiyahan mo. Ikaw ang makakasumpong niyan. Ang iiwan ko lang sa iyo ngayon ay gawin mo kung ano ang tingin mong tama at magpapasaya sa iyo. Hindi na umimik si Denden pagkatapos noon. Nilasap na lang niya ang mahigpit na yakap ng ina hanggang sa nagising na lang siya dahil sa tilaok ng manok mula sa labas ng bahay. Lumabas siya ng basement na magaan ang pakiramdam at eksakto naman na sinalubong siya ng kaibigang si Nino na tuwang-tuwa nang makita siya. Halos nilundag nga siya ng yapos ng kaibigan sapagkat matagal din siyang hindi nagpakita at nagparamdam. Grabe ka naman, Tol. Ang tagal mong nawala ah. Alam mo bang araw-araw ako nagpupunta rito para alamin kung nakabalik ka na ba o hindi? Akala ko talaga hindi ka na magpapakita ulit sa amin eh. Ang totoo niyan, naisip ko rin talaga yan eh. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kailangan ka ng mga taga-nayon. Nandiyan ka naman ah. Ang lakas mo ring manggoyo no? Wala pa nga ako masyadong natututunan sa'yo tapos sa akin mo na kagad iaatang ang lahat. Ito naman, biro lang. Siyempre, hindi ako aalis sa lugar na to hanggat hindi ko nasisigurong may maiiwan akong tao na papalit sa akin. At ikaw yon. Hindi tuloy nakapagsalita si Nino dahil sa kanyang mga narinig. Kapag nakita kong handa ka na, sa'yo ko na ipapasa ang pinagkatiwala ni Nanay Muring. Ha? Saan ka naman pupunta? Siguro, panahon na para hanapin ko ang totoo kong mga magulang. Pero sa ngayon, kailangan ko munang alamin at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Nanay Muring. Hindi ako papayag na mapaulang sa isa ang pagliligtas niya kay Maria. Kung ganun, naniniwala ka rin pala na hindi pa totoong nasupil ni Manang Muring ang nangkulam kay Maria. Oo, Tol. Kaya hindi pa tapos ang laban. Kailangan natin magtulungan. Hindi lang para mailigtas si Maria, kundi ang mga taga-nayon na rin. Buti na lang sinabi mo yan, Tol. Simula kasi nung umalis ka, may mga obserbasyon na rin si Kapitan Delcio sa kakaibang ikinikilos ni Maria. At nakumpirma ko yon. Kaya lumakas ang kutob ko na bumalik nga ang kulam at sumpa sa kanya. Dahil sa mga nalaman ay wala na ngang inaksayang oras pa ang magkaibigan. Palihim nilang kinausap si Kapitan Delcio patungkol sa mga plano nila. Sumang-ayon naman ang Ginoo dahil para rin naman ito sa kaligtasan ng nag-iisa niyang anak. Araw ng Biyernes, eksakto 8:00 ng gabi ay nag-set up ng kunwaring handaan si Denden sa kanilang bahay bilang paggunita na rin sa ika-40th day sa pagkamatay ni Manang Muring. Pili lang ang mga bisita dahil may ibang plano si Denden para tuluyan ng masupil ang sumpa na nananahan sa katauhan ni Maria. Si Kapitan Dencio, ang dalawang opisyal ng barangay na si Kuya Onyok at Mang Miguel, si Mang Roger na isa rin sa mga tinuruan ni Denden at si Nino. Silang 7 lang ang nasa bahay kaya nagtaka si Maria pagkakita niyang kakaunti lang ang tao. Ako ba may handaan at ika-40th day ni Manang Muring? Bakit iilan lang tayo nandito? Nag-request kasi si Denden na mga ka-close lang daw ang papupuntahin. Pasensya na Maria. Kailan mo pa naging close na Kuya Onyok at Mang Miguel? At saka, nasa na mga handa? Parang ibang nava-vibes ko ah. Nang tila nag-iiba na ang kinikilos ng dalaga, ay wala na kagad silang sinayang na oras. Tumayo kagad si Kuya Onyok at Mang Miguel, Mang Roger at Kapitan Dencio. Hinawakan nila ang dalaga sa kamay at paa, kaya nagtaka ito at natakot. Tay, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo po ako hinahawakan? Pasensya na Maria pero matatapos din ang lahat ng ito. Dali na po natin siya sa basement ng bahay. Dali! Habang naglulupasay, nagpupimiglas at nagsusumigaw ang dalaga, ay walang pag-aalinlangan pa rin siyang dinala ng mga kalalakihan sa basement para doon tuluyang gamutin. Pagpasok nila, na eksaktong katatapos lang sa paghahanda sa mga dapat itong gawin.
Kagad nilang inihiga si Maria sa pinakasentro pero patuloy itong nagpupumiglas at nagmamakaawa sa ama. Tay, ano po? Bakit ako nandito, Tay? Magaling na ako. Pinagaling na ako ni Manang Muring. Inalis niya ang sumpa. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang tinig ng dyablo mula sa katauhan ni Maria matapos siyang wisikan ni Nino ng espesyal na langis. Doon nila mas nakumpirma na nasa ilalim pa rin ng sumpa ang dalaga. Naisahan niyo ako ron Pero tay, pakawalan niyo ako rito at hayaan niyo na lang ako. Wala naman akong ginagawa masama sa katawan ng malanting babae na to na nang-aahas ng asawa na may asawa. Nagwala-wala na naman ang dalaga na mas lumakas kaysa kanina. Pero hindi nagpatinag ang mga kalalakihan dahil na rin sa tulong ni Denden. Binigyan niya kasi ang mga ito kanina ng kwintas na may kakayahang tumbasan ng lakas ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. At katulad ng natutunan ng binata sa kanyang inainahan, hindi na niya hinayaan na ma-penetrate pa sa isip ng bawat naroon ng sumpa ng kalaban. Umaksyon na kagad siya. Nagbanggit siya ng Latin na salita. Nakilang beses na binigkas ng binata ang mga orasyon at ng pang-anim na ay naramdaman nila ang pagyanig ng sahig, pati na rin ang mga kagamitang nasa paligid. Ito ang senyales na malakas ang sumpa at kulam mula sa kalaban, kaya humalakak lang to ng humalakak, habang pinagmamasdan silang lahat na nag-i-struggle. Ganitong-ganito ang ginawa ni Muring noon, pero sa huli, wala pa rin siyang nagawa. Naglumapasay na naman at nagpumiglas ang dalaga dahil sa pagwisik ni Nino ng espesyal na langis. At pagkatapos ay binalingan niya ang mga kasama habang si Denden ay abala sa pagbanggit ng mga orasyon. Huwag niyo na siyang pakinggan dahil sa oras na makapasok siya sa isip niyo, gagamitin niya ang lahat ng kahinaan niyo para manalo siya. Dahil doon ay nabuhayan ng lahat. Kinapitan nila ng husto ang dalaga na gumagawa na ng paraan para masilo sila. Hindi rin nagpatinag si Denden. Inulit niya ng inulit ang pagbigkas ng mga orasyon ng mas maotoridad at mas matapang. Hanggang sa sumiryoso na ang itsura ng dalaga na parang galit na sa mga nangyayari. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako dito! Dahil kapag hindi niyo yung ginawa, dahil iisa-isahin ko ang pamilya niyo, lahat kayo mawawala ng mahal sa buhay! Hayop ka ninyo! Ngayon, Mangkukulam, alam ko na kung sino at saan ka nagtatago. Duwag ka na ginagamit ang kahinaan ni Maria para makapaghasik ng lagim. Ngayon, inuutusan kita. Lumayas ka at masunog ang kaluluwa mo. Nang banggitin ni Denden ang pangalan ng Mangkukulam, ay naglupasay ng husto si Maria hanggang sa unti-unti nilang nakita ang paglabas ng makapal at itim na usok sa iba't ibang parte ng butas ng katawan ng dalaga. Nang nasa ibabaw na nila ito, ay muling sinambit ni Denden ang pangalan nito, kaya mas lalo tong umatungal na parang hirap na hirap. Kitang-kita rin nila kung paanong nasunog ang itim na usok na nasa ibabaw nilang lahat. Hanggang sa isang iglap ay bigla na lang tong naglaho. Napaupo ang mga kalalakihan dahil sa matinding pagod habang si Denden naman ay nanatili lang nakatayo at pinagmamasdan ng bawat isa. Nang makita niya si Maria na buhay at umiiyak sa ama nito, ay doon na siya nakahinga ng maluwag at napaiyak na rin. Tapos na, Nay Muring. Tapos na. Nailigtas nga nila ang buhay ni Maria at nabigyan din ng katarungan ni Denden ang pagkamatay ng kanyang inainahan na si Manang Muring. Nang lumipas pa ang panahon, nang makita niyang handa na si Nino, ay nagpasya na siyang ipasa dito ang kakayahan at pamamahala. Meron na rin namang nag-appreciate sa kanyang kaibigan na walang iba kundi si Mang Roger naman. Masaya niyang nilisan ng buong nayon para hanapin ang mga totoo niyang magulang.
Ikalawang kwento. Habang naglalakad si Enol pauwi ng bahay, ay nadidinig niya ang kwentuhan ng mga nagiinuman sa kanto papasok sa iskinitang kanyang daraanan. Madalas niyang maabutan ng ganung oras ang mga kapwa niya kabataan sa tapat ng tindahan ni Aling Rhea. Ito lang din kasi ang tindahan na bukas pa kahit alanganing oras na. Dinig niya ang pinag-uusapan na naman ng kalugar nilang si Kuya Binoy na namatay 3 araw na ang nakalilipas. Ang sabi raw kasi ay nakuhanan daw ng litrato ang Ginoo na may kasamang pugot na ulo kaya ito namatay. Pang-ilan pangyayari to sa kanilang lugar na sa tuwing may namamatay na tao ay palagi na lang may involved na pugot na ulo. Nung una ay si Ginoong Robles na nakita naman daw na naglalakad sa kalye na walang ulo. Ang ikalawa ay si Manang Pepay na bago pumanaw daw sa atake ay nagkwento pa raw na meron tong nakasalubong na pugot kapareho ng ikatlong namatay na si Alexa. Kaya ngayon ay tila allergic ang mga taga roon sa tuwing may involved na pugot na ulo. Ang paniniwala kasi ay susunod kang mamamatay kung sakaling makakita o makitaan ka ng pugot na ulo. Pagtapat ni Enol sa tindahan ay nakita niya kaagad ang antingero na si Jordan. Tol, isang tagay lang, sige na. Huwag ka nang tumanggi dahil minsan lang naman to sa buhay nating mamamayang Pilipino. Pinagsasabi mo dyan. Walang nagawa si Enol kundi kunin at inumin ng alak. Halos maduwal siya sa kapaklaan ng lasa kaya na makita siya ni na Michael, Kenneth at Roseville na nandoon din ay nagtawanan ng mga ito. Pasensya na mga pare. Alam niyo namang hindi talaga ako nainom ng alak eh. O sige na, maiwan ko na kayo dyan ha. Drink moderately lang. Mag-ingat ka rin tol, dahil baka makasalubong mo yung pugot na ulo. Pinilit mang pigilin ay kita pa rin sa mukha ni Enol ang takot matapos yung sabihin ng kanyang kababata. Ang akala niya ay titigil na si Jordan sa pananakot pero nagpatuloy pa rin ito sa pagkukwento. Alam ko naman tol na narinig mo na ang bali-balita ngayon tungkol sa pugot na ulo. Sunod-sunod na halos ang namatay sa loob lang ng 1 buwan eh. Si Ginoong Robles, Manang Pepay, Alexa, tapos nung nakaraan lang si Kuya Binoy. Kaya ingat-ingat din ha. Hindi naman masamang maniwala lalo na't hindi pa naman ganun kasibilisado ang lugar natin. Marami pa rin ang mga kababalaghang nangyayari. Sa ayaw man natin o sa hindi. Oo tol, salamat sa paalala ha. Tumangutango pa ang binata bago magpaalam ng tuluyan sa mga nagiinuman. Ilang minuto pang paglalakad ay hindi na natatanaw ni Enol ang tindahan subalit mahina niya pa ring naririnig ang boses sa mga nagiinuman. Lumiko na kasi siya sa isa pang iskinita na kung saan ay tumumbok na ang nag-iisang bahay na bato sa dakong yon. Nang mapatingin ang binata sa daang tinatahak ay bigla na lang din niyang naalala ang mga sinabi kanina ni Jordan. Madilim kasi sa iskinitang yon dahil ang nag-iisang poste na nilagyan ng ilaw ay napundi na at hindi pa napapalitan hanggang ngayon. Hindi pa pala napapalitan ng ilaw ng poste dito hanggang ngayon. Awit naman no. Pagkakita sa madilim na daan ay napabuntong hininga si Enol habang mabilis na tinatahak ang madilim na iskinita ay eksakto naman na malamyang umihip ang hangin at tumama sa kanyang balat. Dahilan para makaramdam siya ng kakaibang ginaw na parabang merong presensyang yumayakap. Awit, talagang Jordan to, nagkwento-kwento pa kasi. Hindi na niya halos natuloy ang sinasabi dahil sa may biglang bumagsak sa kanyang harapan mula sa may bong na puno ng mangga. Ay putot kuntsinta naman oh. Nakanang nanay mong kambing. Langya ka. Pusang itim na gala lang pala. Nang makita niya ang bumagsak mula sa puno ng mangga, ay napakamot na lang siya sa ulo. Subalit pagkalaon ay hindi mawari ni Enol pero para siyang nabato nang makipagtitigan sa pusang itim. Naantala lang yon sapagkat muli na namang hubangin dahilan para biglang mapatakbo palayo ang nasabing hayop.
Napapailing na lang siya bago magpatuloy sa paglalakad pauwi ng bahay. Maya-maya pa, pagpasok ng bahay ay kagad siyang bumati ng magandang gabi at nagmano kay Tia Galema. Kasunod noon ay tinungo niya si Tio Dudoy na tulala lang habang nakaupo sa wheelchair. Inabot ng kanang kamay ng matandang Ginoo na walang reaksyon, saka siya nagmano rito at tumalik sa noo. Good evening po, Tio. Sa'yo rin po, Tia. Sa kanya binuhat na ang matandang lalaki at dinala sa kwarto nito. Pagkatapos noon ay dumiretso kagad siya sa kusina para kumain ng hapunan. Doon ay naabutan niya ang tiyahin na pinaghahanda na siya ng makakain. Thank you po, Tia. Kabagan ka ng Diyos, anak. Habang kumakain ng binata ay marami silang napag-usapan ng kanyang tiyahin. Natalakay din nila ang tungkol sa balibalitang kumakalat ngayon sa kanilang lugar na kinatatakutan ng marami, lalo na ng mga matatanda. Tia, ano pong stand niyo po dun sa balibalita po ngayon patungkol sa pugot na ulo na nangunguha ng buhay ng mga taga rito sa atin? Kung ako ang tatanungin, kapani-paniwala naman. Wala namang masama kung paniwalaan ng mga ganoong bagay. Basta ang mahalaga, marunong tayong magdasal sa Diyos at manampalataya. Teka, saglit lang at may kukunin pala ako sa kwarto namin. Ilang saglit pa, pagbalik na matandang ginang ay may dala na itong kulay gintong rosaryo. Pareho kaming may ganito ng nanay mo. Kaya lang yung sa kanya, pati sa mga kapatid kong namayapa na naisama sa paglibing nito. Eto, ibibigay ko sa iyo. Sure po kayo, Tia? Oo, kesa naman maisama pa yan sa libing ko. Mas maigi nang ibigay ko sa iyo. Nako, salamat po na marami. Ibinulsan niya ang rosaryo at saka nagtungo sa lababo para hugasan ang mga pinagkainang plato at mangkok. Matapos ang ilang pang pag-uusap tungkol sa trabaho at iba pang bagay ay nagpaalam na si Tia Galema na matutulog na. Si Anol naman ay nagtungo muna sa banyo para makapag-shower. Nang matapos na, ay kinuha niya ang rosaryo mula sa bulsa ng pantalong pinaglagyan niya kanina at saka ito inilipat sa bag na ginagamit niya papasok ng trabaho. Kasunod noon ay pumwesto na siya sa kanyang kama at nanalangin. Dear God, as I prepare to sleep tonight, I ask for your loving protection. Watch over me and my loved ones, especially Tia Galema at Tio Dudoy, keeping us safe from harm and danger. Surround us with your angels. And Lord, let your peace fill our hearts. Shield us from any fear of worry that may try to disturb our rest. Thank you for your constant care and love. I trust in your protection and I place my faith in you. In Jesus' name I pray. Amen. Matapos niya mag-sign of the cross, ay humiga na rin siya kaagad para matulog. Kaya lamang ay bigla rin naman siyang nakadinig ng alulong ng aso sa hindi kalayuan. Otomatikong nanindig ang mga balahibo ni Anol dahil sa narinig. Kaya napabalikwas siya ng bangon at kagad nagtungo sa bintanang nasa harapan mismo ng kanyang kama. Madalian niyang isinara ito at hinawi rin ang kurtina para hindi na gaanong marinig ang alulong ng aso. Napasign of the cross ulit siya habang pabalik sa higaan. Kaya lamang ay natigilan na naman siya sapagkat muli na namang nanindig ang kanyang mga balahibo sa muling pag-alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Tila ba biglang gumapang ang kakaibang ginaw sa kanyang paa. Paangat sa binti, hita, tiyan, dibdib hanggang sa maipon yun sa kanyang batok. Bigla na lang sumagi sa isipan niya ang mga mahal sa buhay kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Pagdating sa sala ay sinalubong kagad siya ng tiyahin na halata sa hilatya ng muka ang pangamba. Tia, ano pong nangyari? Ang tiyo mo! Tara sa kwarto! Madali ka! Nang maintindihan ng binata ang mga pangyayari ay mabilis siyang nagtungo sa silid ng mga ito.
Doon ay naabutan niya ang Tiyo Dudoy na inaatake na naman ng stroke. Natatarantaman ay pinilit ni Einol na maging kalmado dahil nauunawaan niya na sa ganoong sitwasyon ay hindi makakatulong kung pangingibabawan siya kaagad ng takot. Kaagad niyang binalot ng kumot ang matandang lalaki at madali ang binuhat habang dinadala ito papunta sa labas ng bahay. Sinabihan niya rin si Tia Galema na kumalma. Gamit ang kanilang tricycle ay nagbiyahe siya kaagad papunta sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar. Nang malagay na si Tiyo Dudoy sa emergency room, ay kaagad itong nalapatan ng paunang lunas. At mabilis na lumipas ang oras. Pasikat na ang araw bago nalaman na magtiya ang naging kalagayan ni Tiyo Dudoy. Ayon sa doktor ay medyo mabuti na ang kalagayan ng matandang Ginoo. Subalit kailangan pa rin ng matinding obserbasyon. Mabuti na lang daw ay nadala ito ng maagap kaya nabigyan kaagad ng paunang lunas. Salamat na talaga at meron tayong tricycle. Tiya, ano pong gusto niyong kainin? Mag-almusal na ho muna tayo. Natigilan siya sa pagsasalita dahil yumakap ng maigpit sa kanya ang matandang babae kaya inalo na lang niya muna to bago magsalita ulit. Huwag kayo masyadong umiyak, tiya. Baka kayo naman ang mapaano niyan. Tara na, mag-almusal na muna tayo. Narinig niyo naman po na ayos na ang lagay ni Tiyo. Salamat anak. Mabuti na lang talaga at nandito ka dahil kung wala, hindi ko na siguro alam ang gagawin ko. Sabi ko naman po sa inyo hindi ko kayo iiwanan. Tayo na lang po magkakapamilya. Mag-iiwanan pa ba tayo? O sige, bibili ko na po muna kayo ng makakain Ito lang po muna kayo. Salamat ulit anak. Dahil sa nangyari ay nag-file muna ng leave si Einol sa kanyang trabaho. Pansamantalang tumulong ang binata sa pag-aasikaso para hindi mahirapan ang kanyang tiyahin. Alam niyang matatanda na mga ito at anumang oras ay nalalapit na sa kamatayan. Pero sa puso ni Einol, habang nabubuhay sina Tiyo Dudoy at Tia Galema, ay nais niya itong bigyan ng magandang buhay at pag-alayan ng pagmamahal, sapagkat ang mga ito ang nagsilbi niyang magulang simula nang mamatay ang nanay at tatay niya. Habang bumibili ng makakain, ay napaisip tuloy bigla si Einol ng hindi maganda. Na paano nga kaya kung tuluyan ng kunin ng kanyang tiya at tiyo? Pagkaisip sa ganung bagay ay hindi niya tuloy namalayan na pumapatak na ang kanyang mga luha. Sa puso't isip kasi ng binata ay parang hindi niya kaagad matatanggap na mawawala ang dalawang ito sa kanyang buhay. Naantala lang siya nang biglang tawagin ng isang crew ang kanyang pangalan dahil sa inorder niyang pagkain. Doon niya lang din napansin na basang-basa na ang kanyang mukha dahil sa pagpatak ng mga luha. Kaya kaagad niya yung pinunasan. Dali-dali niya rin dinala ang pagkain para makapag-almusal na sila. Nang matapos na ang agahan, ay nagpasya munang umuwi si Einol para kumuha ng ilang gamit nila Tiyo Dudoy at Tia Galema. Magtatagal pa kasi ng ilang araw ang Ginoo sa ospital kaya kailangan ng mga gamit nila. Habang pauwi sakay ng tricycle ay muling napadaan si Einol sa tindahan ni Aling Rhea. Saglit siyang napahinturoon dahil tinawag siya mismo na may-ari ng tindahan at nakibalita sa lagay ng kanyang tiyuhin. Aling Rhea, okay naman na po raw si Tiyo, sabi ng doktor. Need lang muna nilang mag-stay saglit sa ospital kasi may observation pa So, paano po? Kailangan ko po munang umuwi kasi kukuhaan ko pa sila ng mga gamit Matapos maipahatid ni Einol na mabuti na ang lagay ng kanyang tiyuhin, ay nagpasya na siyang umalis kaya lamang ay muli siyang natigilan dahil biglang nagdatingan ng ilang tao at narinig niya ang pag-uusap-usap na naman ng mga tsismoso't tsismosang madalas tumambay sa tindahan. Dinig niyang isa sa pinag-uusapan ay ang tungkol sa pag-alulong ng aso kagabi. Ito na nga ba sinasabi ko Ganyan na ganyan din yung bago mamatay si Ginoong Robles, Manang Pepay, Alexa at Kuya Binoy. Uy,
nandiyan ka pala, Inol. Kumusta pala si Tio Dudoy mo? Nabalitaan ko rin ang nangyari kanina, ha? Ang bilis talagang kumalat ng balita sa lugar na ito, no? Ha? Ano? Hindi kita maintindihan. Ang sabi ko, ayos naman. Mabutit na dala namin kagad ni Tia kagabi sa ospital ng bayan si Tio. Mabuti naman kung ganon. Oo nga Salamat din talaga sa Diyos. O paano? Alis na ako, tol, ha? Oh, narinig mo na ba yung alulong ng aso kagabi? Babala na yon, ha? Ganyan talaga kapag may asong umaalulong. Kaya dapat pinapatigil o pinapalo sa bibig ang mga aso na yan para masaway si kamatayan. Pagkatapos umalulong ng aso, permis, paniwalaan nyo. May pagpapakitaan na naman yung pugot na ulo. Kaya dapat na talagang ipabindisyon tong lugar natin kay Patri. Ipabindisyon? Bakit naman? Dapat lang naman talaga. Sa dami na ng mga nangyayaring pagkamatay. Lalo na ng mga taong malalakas pa. Katulad ni Kuya Binoy at saka Alexa. Ay nako, nakakapanghinayang sila. Sana maputol na ang sumpa. Napatungo-tango na lang si Einol bago tuluyang magpaalam sa kababata dahil kukuha pa siya ng mga gamit para dalhin sa ospital. Pagbalik sa loob ng bahay ay kaagad niyang inihanda ang mga lulutuin para sa pananghaliang dadalhin niya pagbalik sa ospital. Bago kasi umuwi kanina ay dumaan na siya sa palengke at namili ng sasabawang isda para may mahigop na pampalakas ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang maluto na ang mga pagkain ay saka siya nagtungo sa banyo para na rin makaligo at nang makapagbihis na ay isa-isa na rin niyang inayos ang mga gamit ng tiyo at tiya saka ito nilagay sa tricycle. Naalala niya rin ang bili ni Tia Galema kagabi na palaging dalhin ng rosaryo kaya naman kinuha niya ito sa kanyang bag at ikinuwintas bago magmaneho pabalik sa ospital. Naabutan niya si Tio Dudoy na nahihimbing sa pagtulog habang si Tia Galema naman ay nakatingin lang sa asawa nito habang hawak ang isang kamay. Pagkatapos niyang yakapin at magmano sa ginang ay sa kanya inilapag sa lamisita ang mga dala. Tia, kain na po muna. Higupin niyo yung sabaw para mabuhayan ng dugo niyo. Damihan niyo rin ng kain, ha? Tia, meron naman dito para kay Tiyo mamaya. Ipapainit ko lang ho. Pagkatapos nilang kumain ay dumating naman ng 2 nurses para suriin ang nahihimbing na si Tio Dudoy. Medyo matagal-tagal at marami-rami rin ang ginawa ng mga nurse bago ito umalis. Sinabi na rin ng isa na hintayin na lang ulit ang resulta ng mga test na isasagawa pa sa matandang Ginoo. Maya-maya pa ay pinatulog muna ni Einol ang kanyang tiyahin habang naghihintay ng resulta. Hanggang sa sumapit na nga ang 3:00 ng hapon. Dumating ang doktor at kinumpirma nga muling na stroke si Tio Dudoy. Ayon pa sa manggagamot ay maraming pagsusuri pa ang dapat gawin at ang tsansa na tuluyang gumaling ang matanda ay 50-50 rin. Kahit narinig yun ng magtiyahin ay hindi naman sila nawala ng pag-asa na gagaling ng tuluyan si Mang Dudoy. Matagal na rin kasing kasabihan ng pamilya lalo na nung malakas pa ang matandang Ginoo na palagi nitong sinasabi na habang may buhay may pag-asa. Kaya yun ang pinanghawakan nilang salita. Pagsapit ng hapon ay nagpasya ulit na umuwi si Einol para muling makapaghanda sa mga kakailanganin ni na Tio Dudoy at Tia Galema para naman sa kinabukasan. Umorder na lang siya ng pagkain sa malapit na food court para merong makain ngayong gabi ang kanyang tiya. Pagkagat ng dilim, nang siya ay pauwi naman, naabutan na naman ni Einol ang mga lasinggero niyang kaibigan na nag-uumpukan sa tapat ng tindahan ni Aling Rhea. Hindi naman niya magawang umiskapo sapagkat nakatricycle siya at kitang-kita. Kaya sinadya na lang din niyang huminto para kahit papaano ay makibalita. Eto na, tatagay na. Langya naman May mga atay pa ba kayo? Eto naman, isa lang yan kaya wag mo na itong tanggihan. Gin lang yan, pre. Mas mahina ang tama kumpara sa pinainom ko sa iyo kagabi. Habang lumalagok siya ng alak ay nagpatuloy sa pagsasalita
ang kanyang kababata. Ano, kumusta na pala si tiyo mo? Eto, sana maging okay na. Nag-file na ako ng 1 week leave para mabantayan ko na maayos yung dalawa eh. Pareho rin akong nag-aalala sa kanila eh. Kaya pala may suot kang rosary. Ang ganda niyan ah. Ginto pa ang kulay. Bigay to sa akin ni Tia Galema. Dito na lang tayo sasandal talaga kapag may mga ganitong sitwasyon eh. Tama ang kaisipan na ganyan. Kesa naman lalong maglugmok. Idaan na lang natin ang lahat sa panalangin. Kung naniniwala tayo sa mga kasabihan at pamahiin, abay, mas lalo tayong maniwala sa panalangin at sa Diyos, hindi ba? Wow, parang si Father ka na magsalita ah. Dahil doon ay nagtawanan ng mga kainuman nila. May tama na yata agad ako ah. Pero malay natin, di ba? Ako yata ang magiging sunod na pari ng simbahan natin eh. O sige, bahala na kayo dyan ah. So paano tol? Sa susunod na ako makikisabay ah. Alam mo naman ang sitwasyon namin ngayon sa bahay. Oh, no problem. Salamat sa pagtagay ah. Isasama ko sa prayer ang tsuhin mo na gumaling na siya. Pray, pray, pray lang and have faith in God. Thanks pre. O paano mga pre, uwi na ako ah. Pagkatapos ay nagpaandar na kagad ang binata ng tricycle hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Hindi katulad ng nakagawian na tuwing gabi ay may nakahanda ng pagkain pag-uwi niya. Nang gabing yon ay siya ang nagluto para sa kanyang sarili. Habang hinihintay maluto ang adobong manok, ay inayos niya na rin ang mga lulutuin niya para sa kinabukasan. Para maaga niyang maihatid sa ospital at maaga rin makapag-almusal sina Tia Galema at Tio Dudoy. Mabilis na sumapit ang oras. Pagkatapos niyang kumain, may isaayo sa mga dadalhin para sa kinabukasan, ay nagtungo na siya sa banyo para makapaghilamos at maagang makatulog. Medyo inaantok na rin kasi siya dahil maaga siyang nagising kanina. Matapos makapag-shower, ay pinagpag ni Einol ang kama at saka pumwesto roon upang makapanalangin bago matulog. Hinawakan niya ang rosaryong ibinigay ng kanyang tiyahin bago pumikit at tumulog sa Diyos. Lord, isa lang po ang hiling ko. Alam kong alam niyo na po yun. Please naman po, huwag niyo po munang kukunin ng Tio Dudoy ko. Hindi ko pa natutupad ang pangako kong magandang buhay para sa kanila. Kaya sana po pagbigyan niyo ako. Balato niyo na po siya sa akin. Habang nananalangin ay hindi naman napigil ng binata na maluha. Sumagi na naman kasi sa isipan niya na anumang oras ay maaari ng pumanaw si Tio Dudoy. Subalit naalala niya rin ang sinabi ni Tia Galema na magdasal ng taos sa puso at magkaroon ng pananampalataya. Kaya pinanghawakan niya ang mga panalangin ngayong gabi. Nang matapos na ay muli siyang tumayo para isara ang bintana at hawiin ang kortina upang matakpan ito at hindi niya makita ang labas ng bahay. Natulog na rin siya kaagad ng mahimbing dala na rin ng matinding pagod. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi ay biglang napabangon si Einol at napatingin sa digital clock niyang nasa tukador. Nang makitang ganung oras pa lang ay napakamot siya sa ulo dahil sa inis. Umikit siya ulit subalit napadilat din kaagad dahil biglang may umalulong na aso mula sa kung saan. Dahil din tuloy doon ay muli niyang naalala ang sinabi ni Jordan tungkol sa ganoong bagay, na dapat merong sumasaway sa aso sapagkat nag-iimbita to ng kamatayan. Asartalo siyang lumabas ng kwarto na kitang-kita sa ekspresyon ng mukha. Bakit nga kasi ayaw sawayin ng may-ari Alulong ng alulong. Kahit nasa sala na siya, ay hindi pa rin tumitigil ang pag-alulong ng aso. Kaya nagdesisyon na ang binata na puntahan kung saan ito banda para sana patigilin. Na-feel niya kasing malapit lang dahil medyo malakas ang pag-alulong, kaya lumabas siya at sa tapat mismo ng kanilang bahay ay doon siya nagsisigaw bilang pagsaway sa aso.
Oy! Walang ya! Kung sino man may-ari ng asong yan! Nakakailis na ha! Oy aso, tumigil ka nga! Patigilin nyo naman yan, yung amo ng aso niyan! Nang ma-realize niyang medyo malayo-layo na siya sa kanilang bahay, ay doon lang siya para bang natauhan kaya mabilis siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot sa katawan na ngayon niya lang naramdaman. Nagdalawang isip tuloy siya kung pupuntahan pa ang asong walang tigil sa pag-aalulong. Nang muli na ngang umalulong ang nasabing hayop, ay sinabayan ito ng malamyang pag-ihip ng hangin. Nang tumama yun sa kanyang balat, ay mas lalo rin siyang nakaramdam ng kakaibang ginaw na parabang may kakaibang presensya sa kapaligiran na kanina pa nagmamatsyag sa kanya. Nagsimula ng tumaas ang kanyang mga balahibo kasunod ng unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa pag-usbong ng takot. Dahil doon ay nagpasya na siyang bumalik na lang sa loob ng bahay at hayaan na lang ang mga aso hanggang sa magsawa ito sa pag-alulong. Kaya lamang hindi pa siya nakakapasok ay nakarinig na siya ng boses mula sa hindi kalayuan. Dahilan upang mapalingon siya sa pinanggagalingan ng tinig. Hayop na aso yan! Kung sino ka mang may-ari ng asong hayop na yon, patigilin mo na yan! Yang aso mong hayop ka! Jordan? Hindi nila alam. Marami nang nabibiktima sa ganyan eh. Ini-invite na sa kamatayan eh. Kaya yung pugot na ulo, panay-panay ang pagpapakita eh. Sinundan na lang ni Enold si Jordan dahil iisa lang naman sila ng pupuntahan. Magkasunuran nilang tinahak ang mas madilim na bahagi ng iskinita na kung saan ay bibihira ang nadaan tuwing ganoong oras. Hindi na rin nalagyan ng pailaw ang daan na yon dahil nga sa wala rin namang nagpupunta sa ganoong oras. Tinitingnan lang ni Enold si Jordan na pasuray-suray sa paglalakad habang ito ay bumubulyaw ng bumubulyaw. Mga hayop talaga kayong alulong ng alulong. Hayop na nga kayo. Mga hayop pa kayo. Ayaw talaga magsitigil ha. Dumampot ng bato ang binatang lasing at muling naglakad ng pasuray-suray. Nang makita naman yun ni Enold ay dali-dali niyang nilapitan ng kababata para sana awatin. Pero nagmatigas ito kaya wala na siyang nagawa kundi pagmasdan na lang si Jordan na ihagis ang bato sa kinaroroonan ng alulong ng aso na walang humpay. Hindi nila narinig na tumama ang bato sa lupa pero ilang saglit lang ay tumigil ang pag-alulong ng aso. O di ba? Sabi ko sa iyo tol eh. Yan ang katapat na mga yan. Ano? Di nagsitigil tuloy sila. Hindi na halos natapos ni Jordan ang sinasabi sapagkat biglang umihip ang hangin na nagsayaw ng mga punong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay bumulusok yon sa kanilang harapan kaya napatakip mata silang dalawa at napaatras. Nang dumapi sa dalawa ang malamig na hangin ay kakaibang kilabot ang naging hatid nito sa kanilang pagkatao. Tila ba may kakaibang nakakatakot na presensya ang nais lang dambahin? Kaya mas napatras pa si Enold habang lumilibot ng tingin. Tol, Jordan, tara na. Umuwi na tayo. Bilisan mo na dyan. Sa isang iglap ay nawala ang naggangalit na hangin. Biglang tumahimik ang paligid na kahit kuliglig ng gabi ay hindi nila marinig. Parang nilamon sila ng katahimikan hanggang sa unti-unting lumitaw ang itim na usok mula sa kung saan. Nanginig ang kalamnan ni Enold matapos maunawaan na hindi na normal ang nangyayari. Kaya muli niyang binalingan ng lasing na kababata at hinatak ito. Tara na, umuwi na tayo. Bilisan mo na Jordan. Kaya lang ay hindi gumalaw si Jordan. Para itong nabato sa kinatatayuan kasunod ng marahang pagturo sa kanilang harapan. Nang dumako ang tingin doon ni Enold ay nasindak rin siya sa mga nasaksihan. Dahil meron silang nakita na 4 na kataong walang ulo at base sa katawan at kasuotan ng mga ito ay tanda nila kung sino-sino ang mga yon. Ang mga naunang namayapa na sinasabing nakakita muna ng pugot na ulo bago nangamatay.
Parang biglang nawala ang pagkalasing ni Jordan, lalo na nang makita ang ikalimang pugot na ulo na nasa gitna ng apat. Pugot na ulo! Parang nilamon ng matinding takot ang pagkatao ni Einol at sa sobrang taranta niya sa mga pangyayari ay hindi na niya napansing unti-unti nang lumalapit ang mga pugot na ulo sa kanila. Sa sobrang takot naman ni Jordan ay napaupo na lang ito at napamura ng malakas bago hindi magkaumayaw sa pagtayo para lang makatakas sa posibleng badya ng kamatayan. Nang matauhan si Einol sa mga pangyayari, ay dali-dali rin siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Hindi na niya namalayan kung nasaan ang kababata. Ang huling kita niya lang dito ay nung madapa ito habang kumakaripas ng takbo para lang takasan ng mga pugot na ulo. Dahil din sa dilim ng kanyang tinatahak ay hindi na rin namalayan ni Einol ang mga batong dahilan ng kanyang pagkadapa at pagkauntog. Nawalan siya ng malay pero bago pa yon ay nahawakan niya pa ang rosaryong bigay ni Tia Galema. Lord, please, tulungan niyo kami. Tulungan niyo ako. Yun na ang huli niyang nasabi bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa tilaok ng manok at ang maalala ang nangyari ay dali-daling tumayo at nagpalinga-linga sa paligid. Nang mapansin na ayos lang ang kanyang lagay maliban sa maliit na bukol sa kanyang noo, ay nakahinga siya na maluwag. Kasunod noon ay napatingin ang binata sa kanyang relo. Pagkakita niyang mag-aalas 6 na ng umaga ay nagmadali siya sa pag-uwi ng bahay. Sa isang iglap ay parabang nalimutan ni Einol ang mga nangyari. Natuon kasi ang pag-iisip niya sa paghahanda ng makakain ng kanyang tiyo at tiya. Nang makapag-ayos na, ay dali-dali siyang nagmaneho papunta sa ospital at pagpasok sa silid na kinaroroonan ni Tiyo Dudoy ay isang magandang balita ang sumalubong sa kanya. Einol, nakaka-recover na ang Tiyo Dudoy mo. Ilang araw na lang makakalabas na tayo rito. Wow, grabe. Ang agang good news naman yan. Thank you, Lord. Salamat po talaga. Masayang-masaya ang puso ni Einol dahil sa balitang yon. Subalit, pagbalik niya sa kanilang lugar ay hindi naman siya makapaniwala sa nabalitaan. Natagpuan kasing patay si Jordan. Sa dulong bahagi ng kanilang lugar kung saan merong isang maliit na ilog. Ayon sa mga pulis ay nalunod daw ang kanyang kababata. Ipinagtataka yun ng karamihan dahil hindi naman malalim ang ilog na yon at isa pa ay magaling lumangoy si Jordan, kaya imposibleng malunod siya. Gayunpaman, ay walang nakaalam ng totoong nangyari bukod kay Einol na inilihim na lang ang mga pangyayari sa takot na mapagbintangan siya at maging suspek sa pagkamatay ng kanyang kababata. Pero sigurado si Einol ng gabing yon nang nakita niyang ikalimang pugot na ulo na nasa pinakasentro ay mismong katawan na ni Jordan. Kaya doon na rin niya naisip ang posibilidad na ito na nga ang susunod na mamamatay. Sa kabilang banda, ay pinagpasalamat na rin ng binata ang Golden Rosary na siyang nagligtas sa kanya. Dahil kung wala ito at kasama ng panalangin at pananampalataya, ay malamang hindi rin siya makakaligtas dahil sa mga pugot na ulong nakita nila ni Jordan. Bago matapos ang buwan na yon, ay may ilan pang pagkamatay na nangyari sa kanilang lugar, kaya nagdesisyon ng kapitan na magkaroon ng prosesyon upang mabindisyonan din ang buong lugar. Magmula noon ay buwan-buwan nang nagkakaroon ng prosesyon upang maiwasan ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa kanilang lugar. Isang taon nang nakalipas nang makabawi ng lakas si Tiyo Dudoy ay nagdesisyon sila na lumipat na ng tirahan. Katulad ng pangako ni Einol sa sarili, binigyan niya ng magandang buhay ang tiyo at tiya bago to sabay na pumanaw. Wakas!